What's up mga ka-side hustler? Welcome to my YouTube channel. Napadpad ka dito, either re-research ka kung paano maging digital marketing VA or gusto mong malaman ano yung mga skills ng pagiging isang digital marketer or gusto mong mag-upskill at ayaw mo na maging VA, gusto mo nang maging project manager for digital marketing. Okay? So, welcome. Ang episode na to is about job interview, differentiating corporate and virtual assistant. So, I outlined the topics that we're gonna talk about para hindi ako maligaw. Baka masyado akong dumaldan. So, ang una nating topic will be yung resume nyo or portfolio. Bibigyan ko kayo ng detalyadong uh, technique kung paano mapapansin yung resume ninyo. Number two, yung interview format. So, yung personal experience ko kung paano ako ini-interview for digital marketing position, i-share ko sa inyo. Yung interview format, that includes the format and the questions. And then, soft skills emphasis. So, ito yung mga itatanong sa inyo was about soft skills. Will be about soft skills pala. Bakit was? Ano ba yan? Ang grammar ni ante ko. Anyway, tools and tech knowledge. Yan din yung magiging focus. Yan yung mga pag nakikita nyo, hala, anong skills ang isasagot ko? Wala pa nga akong experience. Yan. Tuturuan ko rin kayo kung paano kayo sasagot. Kasi, ako naman, nagsimula ako nung wala rin akong experience as a VA. Pero nakapasok ako. So, yun yung ituturo ko sa inyo. Kasi ngayon, nag interview na rin ako ng mga VA for digital marketing. Kaya, yun, ibibigay natin sa inyo dito. Libre, walang bayad. Okay? Tapos, ano pa to? Expectations on availability. Ito naman yung schedule. Yan yung schedule nyo. And then, presentation matters. This is about your, ang tawag dito, yung suot nyo. Ano itsura nyo kasi you present yourself. And then the last part would be red flags and green flags na mga clients based dun sa interview ninyo. So, para hindi ako maligaw, meron tayong topic na ganyan. Okay, so number 1, yung resume and portfolio. Okay, so sa corporate, so meron ako notes, just ko. Sa corporate, kapag ka nag-a-apply ka, dapat ang curriculum vitae mo or yung CV na tinatawag natin or resume is detalyado. Kadalasan, lalo na yung mga may management, nasa management level na, o kaya napakarami ng naging work experience, nilalagay nila doon yung parang, kunwari, yung position mo, yung date kung kailan ka, yung mga tasks mo doon sa position na yon, tapos yung company, and then nilalagay din doon yung attachment. Okay, may mga attachment ka ng mga certificates mo, ng mga seminar mo. Minsan nga yung iba, 'di ba, lalo na yung mga baguhan sa pag-a-apply, nilalagay nila yung transcript of records, meron na kaagad sila NBI, meron na kaagad silang yung mga batikan na may medical lang yata yung wala kasi nagme-medical pa lang once na nakapasok na parang pre-employment checklist, parang ganon. And then, ano pa ba? Yung iba nga nilalagay pa nila pati yung mga panahon na nag-OJT sila. Kaya ako nasasabi yan kasi ganyan din ako nung nag-a-apply ako sa corporate kasi yan ang aking dream job, no? Mapunta ka sa corporate kasi stable to. So, lahat ng mga documents napakakapal, nandoon na. So, yun yung isasabit mo. Ngayon, kapag nag-a-apply ka as a VA or virtual assistant, hindi kailangan ng ganun kakapal. Ang kailangan lang is isang page ng summary kung sino ka, ano ang skills mo, ano ang experience mo,
related doon sa trabaho na ina-applyan mo. So, halimbawa, ikaw ay galing sa corporate. Hanapin mo yung qualifications na alam mo na sasakto doon sa hinahanap nila na meron ka. Okay? So, hindi sila tumitingin sa dami ng certificates mo kasi marami ng pwedeng makuhang certificates online kahit hindi mo siya lubos na nauunawaan eh. 'Di ba? Pero yung soft skills, yun yung tinitignan talaga nila. So, number 1, yun yung topic natin, no? Ano yung pagkakaiba ng resume mo kapag sa corporate ka at yung resume mo kapag ka nag-a-apply ka ng virtual assistant. Sa case ko noon, dahil first time ko, as digital marketing, kahit marami akong job experience, hindi ko siya nilagay lahat doon. Siyempre, ikaw, isisip mo, ma-impress siya. Ang dami kong experience. Pwede ako sa ganito, pwede ako sa ganyan, yan. So, ang ginawa ko, dahil meron akong experience as executive assistant, okay? Meron akong experience as tour guide, yan. Meron akong experience as marketing ng isang mall. Meron din akong experience sa events. Okay? Kung titignan mo, magkakaiba siya. Magkakaiba siya ng industry. Merong events, merong hotel, merong mall, merong government. Pero, ang pinili ko lang doon is, yung number 1, syempre yung naging marketing ako. Kasi, merong marketing, di ba? From the word itself. Meron akong idea doon sa marketing. And then, pangalawa, hindi siya work experience, pero nung sa school ko noon is, meron akong parang leadership award, something ganyan. Related siya sa leadership. So, nilagay ko yun doon. Kasi, ang goal ko noon is, from virtual assistant, magiging manager din ako. Okay? So, hindi ko nilagay lahat na nag-tour guide ako, nag-executive assistant ako, front office or whatsoever, ganun. So, lahat ng irrelevant, lahat ng unrelated, iset aside natin, make sure na naka-custom ang iyong resume base sa mga qualifications na hinahanap nila. Okay? So, next, interview format. Ang interview format kapag corporate, tatawagan ka niyan, di ba? Okay, can you please come to our office for your first interview with our HR? Yan. So, syempre, kailangan nakadress to kill ka niyan. Dapat talagang ang bango mo, bago kang gupit, o kaya naman talagang ang makeup mo, pak na pak, ganyan. Pag sa lalaki talagang naka-coat and tie pa yan, di ba? Siyempre, nagpapa-impress ka kasi nga, first impressions last. So, pagdating sa virtual assistant na job interview, maraming ways, okay? Sa iba, gagawin nila, sasandan ka nila ng isang link, tapos may mga questions na doon. So, para siyang pre-interview. Tapos, magre-record ka ng sarili mo, introducing yourself, your experience, your skills, maybe about 3 to 5 minutes. Tapos, yun na yung screening, doon na nila ini-screen base sa how you present yourself, sa record na ginawa mo. So, meron din namang iba na on the spot, tatawagin ka nila, are you available now to hop on a call? So, hindi ka masyadong prepared, di ba? Kasi, yung mga ganong klase ng interview, kadalasan sila na yung magiging boss. Sila na yung pinaka-boss or sila na yung may-ari. Sila na yung may-ari ng agency, ng digital marketing agencies. O kaya sila yung coach, ganyan. So, mas maganda yung ganon kasi, para sa akin ha, mas maganda yung ganon kasi natural mo na lang siyang kakausapin. Pero, ito yung isa, kapag ini-interview kayo, ang una nyong tatanggalin sa isip nyo is yung title
o posisyon ng kausap nyo. Pero hindi ibig sabihin nun na magiging disrespectful kayo. Kasi the more na iniisip nyo na, oh my gosh, interview ako na may-ari. Hala, oh my gosh, interview ako ng HR. Hala, interview ako ng manager. Ganyan. The more na iniisip nyo yun, kakabahan kayo. Okay? Alam ko napakahirap nun, pero yun yung isa na kailangan yung practice na parang you feel good kasi magkakaroon kayo ng opportunity na makausap yung taong yun. But don't get nervous kasi mame-mental block kayo. Okay? So, pag para sa akin kasi, mas madali akong kabahan kapag in person ko siya nakikita. So, yun yung kagandahan kapag virtual assistant ka is ang kaharap mo lang talaga is yung screen. So, hindi mo siya personal nakikita, at least kaya mong maitago yung panginginig ng paa mo or yung mga ganyan ng kamay mo, 'di ba? So, ayun. Anyway, ito yung mga tips kapag halimbawa, napunta kayo sa job interview na kailangan nyo ng mag-submit ng um, record ng 3 to 5 minutes na video of yourself, introducing yourself, telling about yourself. Make it super perfect. Kasi pwede nyo naman yun ulit-ulitin eh. If you can create a script na pwede nyo masaulo, pwede nyo sauluhin, do it. Kasi doon pa lang, pwede na kayong makuha. At yung iba, in fact, yung iba, sa ganun lang, naha-hire na. Okay? And then, what else? Roles, kasi sa iba, meron ako na-encounter na ang dami naming pagdadaanan. Kunwari, first interview, second interview, first interview HR, second interview manager, third interview kung sino na may-ari ng kumpanya. Bakit ganun? Ganun din ba kapag sa virtual assistant? Okay? Sa corporate, ganun talaga. Sa virtual assistant, posible din na may ganun. Lalo na kung dadaan kayo sa mga ahensya. Yun yung mga nagre-recruit. Yan, na mga VA. Yan. May mga client kasi sila. So sila yung sa kanila lumalapit, tapos nire-recruit ka nila. Siyempre sila as agency, kailangan ka muna nilang interviewin to make sure na fit ka para dun sa client. So, pagdating sa sahod, meron din silang cut doon. Okay, so as much as possible kapag VA tayo, gusto natin syempre yung direct client. Kaya yung sinasabi ko kanina na randomly biglang i-message ka, kunwari nag-apply ka, tapos na-submit mo yon, tapos biglang magme-message sa'yo, hi, I saw your proposal, are you available to hop on a quick call? Ganyan. Pagka ganun, may-ari na yun diretso. So, wala nang layers of interviews kapag ganun. Okay? So, next is interview questions. Ito tayo. Sa interview questions, sa corporate, madalas is behavioral, like yun, tell me about yourself, ganyan. Yung mga agency, hinahanap nila yung ganun video kasi yun yung standard din na first ever question pagka nagja-job interview ka. So, madalas naman, kapag sa virtual assistant, ang pagkakaiba is direct to the point na sila. Kasi yung resume mo, nabasa na nila. Yung resume mo, nandoon na lahat. So, ang questions nila is not about those information that are already written in your resume. Ang focus nila is ano yung bagay na maitutulong mo sa kanila para mag-grow yung company nila. For example, marunong ka bang mag-navigate ng XYZ na tool? Okay? Marunong ka ba? So, magiging specific ako dahil digital marketing ito. Do you know how to schedule content? Yan yung mga tanong. Do you know how to use Asana or Trello? So, please take note na itong mga to, ito yung mga tools na kapag inalam mo, sigurado,
100% pwede kang ma-hire kaagad. Kasi yun ang hinahanap nila. Ano ba yung Asana Rose? Ano ba yung Trello? Ano ba yung Monday.com? Nakikita ko na yan. So yun ay mga project management tools. Ang purpose nun, actually, madali lang yan. I-YouTube nyo lang how to use, ganyan. Trello, how to use Asana, how to use project management tools. Yan. Lalabas yan lahat. Ang purpose noon is maging organized ang lahat ng mga tasks sa isang company or sa isang agent, sa isang agency. So, meron yung task, pangalan ng task, ano yung description ng task, ano yung mga reference na dapat na ilagay doon para maging helpful doon sa taong gagawa. Kunwari, graphics. Okay, create social media banner. Hi Rose, please create 3 social media banners for Instagram with this size. Okay, may size yan. Kailangan eksakto. Please refer to this branding. This is the name of the client. These are the previous social media banners that we created for your reference. These are the graphic text to put in your banners. These are the images that you will use, that you will need to use for these banners. And then the deadline. Okay? Kasi, kumbaga, lahat ng kailangan niyang malaman, ilagay mo na doon. Okay? So, yun yung ayun yung project management. Lahat ng mga tasks nandoon. So, alam mo kung kanino naka-assign, kung kailan nila dapat ma-submit. Alam mo rin kung sinong dapat mag-approve. Yan, ilalagay mo rin doon kung sinong approver. So, ayun. Yun yung skills na hinahanap nila pagdating sa project management. Ngayon naman, ang tanong, ako po ba, Rose, kailangan ko rin ba yun kung virtual assistant pa lang naman yung ina-applyan ko? I think kailangan mo pa rin yun. Kasi one, kahit na halimbawa ikaw yung virtual assistant, ikaw yung inutusan na mag-schedule, kung hindi mo alam yun, igagrab mo yung mga information dun sa project management tool. Kung hindi mo alam i-navigate yung project management tool, paano mo magagawa yung task mo as a VA? So, kailangan mo pa rin siyang aralin. So, yun yung isa. Tinatanong pa ba, yung iba kasing yung ibang client, nagtatanong sila about your experience at least kasi gusto nilang i-verify. Yung iba kasing mga VA, nilalagay nila yung mga experience nila or yung skills nila. Kunwari, alam nila to, alam nila yan. Pero hindi naman totoo. Siyempre, yung ibang mga clients, ano na rin, na natuto na rin. So, ang ginagawa nila, tinatanong nila yung experience nila, practicing the skills na nilagay nila doon. So, kailangan totoo yung ilalagay nyo doon para alam nyo kung paano nyo siyang ipapaliwanag. Okay? Rose, paano kung halimbawa, hindi ko alam yung sagot? Ano ang isasagot ko? Okay. Dumating din ako dyan sa punto na yan kasi hindi naman lahat ng software alam ko. Okay? Ganito ang sinasagot ko. Kunwari, Rose, do you know how to use XYZ software? Pag hindi ko alam ang sasagot or hindi ko alam talaga at all, ang sasabihin natin ay, okay, that's a good question. I am actually familiar and have heard about it, but I haven't tried using it yet. However, I am a fast learner and I think I can actually learn about that or how to navigate that at least a week or two. Ganyan. So, bibigyan mo sila ng assurance na hindi mo alam yun, di ba? You're familiar about it. You don't say no, I don't know. I don't know, sir. I don't know, ma'am. Wag. Wag na wag. Kailangan, hindi mo alam pero dapat number one confident ka pa rin.
I'm familiar about it, but I think I need some guidance. Maybe I can get the gist of it in a week or two. Because I know I'm a fast learner. Ganyan. Kailangan, ang ipupush mo is mabilis kang matuto. Siyempre, dapat paninindigan natin yon na mabilis tayong matuto, okay? Ano pa ba? Okay. So, ano ba yung, okay, tapos na tayo sa interview questions. Pagka may tanong kayo, like specific na tanong na na-encounter nyo, comment down below ha. Magre-reply ako kung ano yung pwede kong maging sagot. Tapos pwede nyo kopyahin yun kung paano nyo, next time na ma-encounter nyo yung ganong questions, at least alam nyo na kung paano nyo sasagutin. Tapos, soft skills, emphasis. So, yung soft skills, kapag sa corporate, ang hinahanap nila is magaling kang makipag-communicate, perfect ang grammar mo, lalo na pag sa marketing, lalo na pagka manager ka, kailangan perfect ang grammar mo, napakagaling mo sa English, eksperyensyado ka na, at kung ano-ano pa. Sa VA, kailangan lang marunong kang makipag-communicate. At yung comprehension mo pagdating sa English ay malinaw. Kasi, syempre, kausap mo foreigner. Alangan namang mag-apply ka, 'di ba? Na hindi mo alam kung anong language niya. Basically, kunwari ako, hindi ako marunong mag-Arabic. Mag-a-apply ba ako sa Arabic country? Hindi ako marunong mag-Italian o mag-Japanese. 'Di ba? Hindi ako mag-a-apply sa client na ganun. So, mainly, ang gusto natin ay at least man lang English. Pero, ang kagandahan dito is meron ng AI na magtutulong sa'yo at least yung written, mafe-fix yung grammar mo kung kailangan mo mag-compose ng sentence, ng responses, at least meron kang bestie na pwedeng mag-fix ng mga grammar mo. Pero, yung comprehension kasi, number 1 yan. For example, kapag merong sinabi sa'yo, okay, ano yung kadalasan na sagot natin? Dalawa lang yan pag Pilipino. Okay, sir. Yes, sir. Noted, sir. Yes, ma'am. All right, ma'am. Noted, ma'am. Or, I don't know, sir. I don't know, ma'am. Okay? So, ang English ay hindi lang yes or no. Okay? Halimbawa, tinanong ka, if ever I'll give you a task that you don't know about, how will you handle that? So, doon, matetest ang communication mo. Anong magiging sagot mo doon? I think it would be best for me to ask clarifications about the task to ensure that I will do it properly. So, naintindihan mo siya, so, hindi mo siya naintindihan kaya nag-ask ka ng clarity doon sa task. So, that's number 1. Mahalaga yun kasi hindi ka pwede mag-assume. So, yung communication and comprehension, yun yung 2 best skills or soft skills specifically na dapat meron ka as a VA. So, tatanungin nila yun. Tsaka, tayo naman mga Pilipino, pagka foreigner ang kausap natin, for some reason, gumagaling naman tayong mag-English Pero kapag kapwa natin Pilipino, doon tayo nai-intimidate, 'di ba? Kasi yung kapwa lang naman natin Pilipino, sila lang naman yung perfectionist sa grammar. Kasi ako mismo, hindi rin ako sa grammar Mapapansin nyo naman sa akin, 'di ba? Pero, wala yun doon. So, doon pa lang, pinapatunayan ko na sa inyo na wala sa perfect grammar yan. For as long as marunong ka makipag-communicate at naiintindihan mo ng mabuti kung ano yung sinasabi sa'yo. Number 2, self-management. Isa sa mga gusto ng client ay self-management. Ano ito, Rose? Ano tong self-management? Yung kaya mong mag-figure out ng mga bagay-bagay.
Halimbawa, may binigay sa yung task. Pagbigay sa'yo ng task, hindi mo siya masyadong naintindihan, so nag-ask ka ng clarification. And then magbibigay yan ng ng further information. Pag nagbigay na yan ng further information at hindi mo pa rin naintindihan, wag mo na siyang kukulitin pa. You have to figure it yourself by doing some research on how to do it. Good thing, again, meron ng AI. You can just type in there, hey, chat GPT, what does my client mean when he says this? Pak, i-explain sa'yo yan ni chat GPT ng malinaw. So, ayun, ayaw ng mga client yung masyado kang dependent sa kanila kasi dapat marunong kang i-manage yung sarili mo, hindi lang sarili mo, kundi yung time mo, yung resources mo, at proactive ka. Yan yung number one. Halimbawa, for example, sasabihin sa'yo, tatanungin sa'yo na, what if I no longer have any tasks to assign? What else should you do? Mga ganyan. Kasi, parang tinitignan nila kung ano yung pwede mong ma-contribute sa kanila instead of ikaw mag-a-assist ka lang. So, depende, again this is for VA or a project manager. So, ako, pag ganyan, sasabihin ko na there are so many opportunities for the agency that I can think of, and for if there are free time, and if you will allow me, I can do some research on how we can earn more, grow our business together. Ganyan. Pero yun kasi more on the project manager na tanong na yun. Okay. So yun yung mahalagang soft skills. Communication, self-management, being proactive, yung time management mo, yun yung mga gusto nilang naririnig. I am proactive, I organize my schedule, I organize time, I love organizing, I can help you organize your schedule too, ganyan. Kasi kaya nga sila nag-hire ng virtual assistant kasi hindi sila organized or hindi nila kayang ayusin yung mga clerical work nila. Next, tools and tech. For corporate, ang tinatanong dyan normally is about Microsoft Office. Yan. Do you know how to use Microsoft Office? Rate yourself from 1 to 10, how good you are with Excel, with PowerPoint, with, what do you call this? With Word. Yan. So, yan yung kadalasan. Tapos, meron silang mga software kasi, mga cloud-based na software like Salesforce o kaya naman Oracle. May mga CRM sila, mga system sila. Depende. For example, sa travel agency, iba yung system nila. Sa hotel, iba rin yung system. Sa mga retail, iba rin yung system. So, kailangan, pag nag-apply ka doon, may edge ka kung marunong kang mag-extract ng report from that software. So, yun yung sa corporate. Pagdating naman sa VA, dahil digital marketing yung niche mo, yung gusto mong maging niche, or yung ina-applyan mo, ang kadalasan na tinatanong dyan is about Google Workspace. Okay? Ano yung Google Workspace, Rose? Para lang din siyang parallel sa Microsoft Office. So, meron siyang Google Doc, yun yung Word. Tapos meron din Google Presentation or Google Slides. Then, excuse me, meron din na Google Sheet, yun yung parang pinaka-Excel nila. And then, meron din yung Google Chat, yan, kapag makikipag-communicate ka, meron silang ganun. What else? Yung mga tools for communication, usually yung Slack na app, at saka Discord. Yan yung top 2 na kadalasan ko na encounter kapag kailangan nilang i-onboard. Parang, I will add you to our Slack channel where we can communicate and coordinate the tasks, chuba-chuba. So, dapat alam mo yun. And then, of course, yung kanina mga nabanggit ko na mga project management tool like ClickUp, Asana,
Trello, Notion, Monday.com, yan. Yung mga yan. Okay? So, expectations on availability. Ito na yung schedule. Sa corporate, of course, 9 to 5 o kaya 9 to OTY. Kapag manager kasi walang bayad ang tawag dito, OT. So, OTY lang yon. And then, kadalasan meron ka rin pasok. Yung ibang industry, like sa mga tourism industry, may pasok ng weekend kasi yung events minsan nasa tsaka yung mga tao nasa weekend. So may pasok sila ng weekend, may activity sila ng weekend. So um nakakapagod. Bilang galing ako sa hindi nga lang 9 to 5, Diyos me, parang madaling araw hanggang matapos from ingress to egress ando doon. So, yun yung schedule ng corporate. Ngayon, okay, eto na yung VA schedule. Sabi nila dati, ang schedule ng VA is flexible. Yay! Per hour kami binabayaran, ganyan. Tapos, ewan ko kung nakikita nyo yung mga post lately na scam daw yun. Kasi, umalis ako, parang ganun. Umalis ako from 9 to 5 na corporate job kasi ayoko ng 9 to 5 job dahil napapagod ako. Ang ending, nung naging VA ako, 12 hours na ako nagtatrabaho. Kasi addicting siya. Bakit kamo? Bawat oras kasi bayad. And at the same time, dahil hindi naman tayo diretsong empleyado, technically, freelancer or independent contractor yung magiging kontrata natin. Hindi tayo is exclusive sa isang client lang. Meaning, pwede kang kumuha ng client na marami hanggat kaya mo, okay? Ito naman yung tip, parang ako naman, please naman, kasi ang dami ko nakikita na dahil magaling nga, sobrang dami na nung kinukuha nilang client, tapos hindi na nila nababalanse yung mga bagay-bagay, lalo na yung health. Yung iba kasi napapabalita na yun namatay, bigla na lang nagkaroon ng shock sa katawan kasi sobra na, ganun. So ayun, babala, warning. Maganda yung setup ng VA, yung schedule ng VA per hour, ang bayad. Meron naman yung mga fix. Yan yung mga tinatawag na retainer fee. Kapag retainer fee ka, tas flexible yung time mo, sobrang saya nun. Like, yun talaga yung ideal. Yun yung premium client na sinasabi nila. Magwo-work ka kung anong oras mo gusto, pero as much as possible, syempre, makaka-reply ka dun sa oras na active yung client mo para, alam mo yun, magiging reliable ka pa rin nila, reliable ka pagka hinar ka nila. Or at least, maganda yung impression na, ay, kaya niyang mag-work ng EST. Yan. Ano yung EST, Rose? Eastern Standard Time. Yun yung sa Amerika. Kadalasan ng mga client is nasa EST, Eastern Standard Time, or Mountain, MST, or PST, Pacific. So, sila talaga yung mga client na matataas magbigay ng rate kasi panggabi yun sa atin sa Pilipinas. So, ayun. Pwede ka rin kapag flexible yung time mo, pwede kang kumausap ng sabay-sabay na client for as long as kaya mo, ha? Kasi, para sa akin, mas maganda pa rin na quality yung na ibibigay mo na service kasi hindi ka nila madaling tanggalin. Mas mahaba yung mga clients mo. Ako, ang pinakamaiksi ko lang na client, pinakamaiksing client yata, 6 months. Kasi ayoko talaga siyang tanggapin na client. Kaya lang, nag-ano na siya, pilit siya, parang na-try, ganun. Pero, yun nga, hindi rin kami nagtagal kasi sabi ko sa kanya, gusto kong i-maintain yung quality ng work ko. And right now, madami akong prior commitment at ayoko naman na, alam mo yun, I think ko, it's not you, it's me. You deserve better. Ganon. Ganon ang atake. Pero, yung client ko talaga na matagal na, like magpo 5 years na yata kami.
As in, up and down yung, yung business, pero tas yung isa, 3 years. Yung isa din para magti 3 years. Tas yung itong isa ngayon, 1 year. Pero, yun. Hindi ako nagbo-burn ng bridge kapag nagre-resign ako. Hindi ako tinatanggal. Nagre-resign ako kasi, yun nga, mas mahalaga pa rin yung health, di ba? Okay, ngayon, pag halimbawa, tinanong ka nila sa schedule mo, are you fine? Are you okay with EST standard time? Because our office works from 8 to 5. Yun yung kadalasan. So, pag ganun, okay na din. I mean, kung yung sahod mo naman is $20 per hour, bakit hindi, di ba? Yun yung worth it na mapuyat ka. Kasi $20 times 5, 10, 15, 20. O, di ba? Yun yung sahod mo sa isang buwan. Okay. Tapos, syempre, pag may OT ka pa, babayaran pa yun. Flexible. Okay. Kapag mga client na gusto mo, ito lang tip ha, pag gusto mo na pang-araw, like daytime, ang kunin mong client is from Australia and Europe. At least hindi masyadong gabing-gabi. Kasi lang yung pagitan niya, like 5 hours kapag Europe yata. 5 or 6, parang ganun. Tapos kapag Australia, parang 2 hours yata sa Pilipinas. So ayun, at least mababalanse mo pa ang buhay mo. Okay? Next is presentation matters. Oh my gosh, number 7 na tayo. Presentation matters. Ito lang naman yung sinabi ko kanina. Kapag corporate, naka-formal attire ka, like dress to kill, ganyan, mabango ka. Pero kapag VA ka, kailangan smart casual ka sa camera. Hindi mo kailangan na todo effort. Kahit naka-short ka lang sa baba, tapos naka-polo ka sa taas, or pagka babae din, I suggest na yung may collar. And then confidence talaga ang magdadala sa inyo, mga ante at saka mga chong. Talagang pagka confident ka, tapos naiintindihan mo yung sinasabi nila, magaan yung feeling sa'yo. Kasi yung mga foreigner na client, ang tinitignan lang yan, yung smart ka sumagot, naiintindihan mo sila, at willing kang matuto. Yun lang talaga to overall. Okay? Pag nakita nila yun sa'yo, tapos naka-smile ka, syempre, hindi ka kinakabahan, hindi mo pinapahalatang kinakabahan ka. Yun. Gustong-gusto nila yung ganun. Ayun. And last is, red flag and green flag sa client or sa companies. Red flag for me, kasi personal to eh. Depende sa preferences mo eh. Pero para sa akin, syempre number 1, red flag yan kapag pinapagbayad ka. Hindi totoo na magbabayad ka para makapasok ka sa isang trabaho online. Scam po yan. Paulit-ulit namin sinasabi, mga freelancer na ako since 2017. Never ako nagbayad. Yung iba nga eh, tinitrain ka pa lang. Hindi ka pa talaga like onboarded. Kumbaga titignan pa lang nila kung kaya mo talaga. Nagte-training ka pa lang, binabayaran ka na nila. And they can pay as much as $1,000 para sa iyo. So, hindi totoo 'yun, okay? Huwag po kayong maniniwala doon. Number 2, ano ba yung isang red flag? Okay, may ipapagawa sa iyo. Testing, sasabihin, testing, ganyan, mag-design ka o kaya mag-lead generation ka, bigyan mo ko ng leads, ganyan. Testing daw para i-check. No, hindi rin. Kasi free labor yun. Nakuha na nila kung anong kailangan nila. Tapos sasabihin nila, ay okay, we decided to go with another applicant. So, wag po kayong mag-create or magpo-proceed sa kahit anong task unless may kontrata na kayo, may time tracker ka, nagkausap kayo sa rate ninyo. Yeah. So, yun. Kailangan talaga lahat doon is
documented. Kaya sa Upwork, kahit na may bawas na ngayon sa Upwork, yung online job PH yan, kailangan kasi sa kanila secured at least kahit papaano hindi ka i-allow ng platform na makipag-engage unless syempre kung gusto mo talaga magbigay ng ng freebie sa client, eh nasa sayo na yan. Pero para sa akin, red flag yun kasi tinitake advantage nila yung aplikante para ma-fulfill yung task for free. Ano pa ba? Sorry. Isa pa, ayun, yung client na are you okay with, are you available 24/7 if we need you? Ayun, bilang ina, ayoko kasi din na, yung weekend ko at saka yung morning routine ko is sacred para sa akin kasi syempre nanay ka, kung gusto mo na slow yung morning mo, hindi ka nagmamadali. Kaya nga ako umalis sa corporate job di ba? Kasi ayokong gumising ng maaga. Parang wala na ako doon sa nag-a-alarm ako. Tapos gusto ko lang talaga slow morning. So I prefer na slow ang morning ko. Tapos meron akong schedule. Tapos, at least, available ako ng window time na yon para mag-attend ng mga questions nila or magbigay ako ng updates bago ko matulog. So, ano naman yung green flags? Ang green flags, just, ito yung based on experience. Nag-message lang si client, are you available for a call? Yes. Pagka hop-on mo, tapos siya na yung nagsabi na, alam mo, nakita ko yung profile mo. Ginagawa mo pa na to lahat. Ikaw yung sa tingin ko makakatulong sa akin kasi nandoon na lahat ng kailangan kong skills na para, tawag dito, para ma-unload sa akin tong mga ginagawa ko. Pwede ka pa bang may availability ka pa ba to cater new clients? Yan. So ikaw naman, ikaw na ngayon yung magtatanong, ano ba yung requirement mo, full-time or part-time? Yan. Kasi syempre, titignan mo kung mag-fit pa sa schedule mo. Yun yung darating din tayo doon. Naniniwala ko na nasa number one lang talaga yan, yung resume or portfolio. Kailangan talaga yung resume nyo is naaayon dun sa kadalasan na hinahanap, which is, yun nga, yung soft skills, communication skills nyo, at saka yung mga tools na dapat familiar kayo na alam nyo kung papaano gamitin. So, ayun lang naman. Maraming salamat sa panonood at kung meron kayo again, kung may tanong kayo na mga tawag dito related sa job interview questions, just comment down below. Tapos magre-reply ako ng possible na maganda-gandang sagot na sa tingin ko makakalusot para makapasok kayo at matanggap kayo sa susunod yung job interview. Ayun lang, maraming salamat. Till my next video.